Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules, just na sa buwan ng Hulyo, taon 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. Minimum na sweldo sa 5 rehiyon, nire-review na. Halaga ng produktong petrolyo nagbabadyang tumaas na naman sa susunod na linggo. Bagong kalihim ng PCO itinalaga, outgoing Secretary Ruiz inappoint naman sa MECO. Pagsisid sa Taal Lake para sa missing sabongeros, ipinagpaliban. Diving operation itinakda bukas. Kapatid naman ng isang dating advisor ng isang dating presidente arestado. Pilipinas sa planong makiusap sa US sa isyu ng mataas na taripa. 3 LPAs minomonitor ng Pag-asa. Pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa nagpapatuloy hanggang bukas. At mahigit 34,000 na pamilya apektado ng habagat at bagyong Bising. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, sinisimula na ng 5 Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang pagsusuri sa umiiral na wage order sa kanilang mga rehiyon. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguasma, kabilang sa mga rehiyong nagsimula na ng pagre-review ay ang Region 1, 2, 3, 4A at 7. Paliwanag ni Laguasma, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos noong May 2024 na nagsusulong naman ng mas maagat na pagsusuri sa minimum wage rate o 60 araw bagong anibersaryo ng huling wage order sa bawat rehiyon. Inaasahan namang sa susunod naman ang ibang rehiyon sa mga darating na linggo. Nagbabadya naman na tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito ay batay sa pinakahuling trading sa Mine of Platts, Singapore. Kung hindi magbabago ang sitwasyon, tataas ng halos piso bawat litro ang halaga ng diesel, 30 centavos sa gasolina at halos 90 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang nakaambang oil price hike ay dahil umano sa pagtaas ng demand na epekto ng summer season sa Northern Hemisphere. Samantala, sa iba pang mga balita, itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dave Gomez bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office. Si Gomez ay isang dating journalist at kasalukuyang Communication Director ng Philip Morris International at Philippine Affiliate PMFTC. Bago ang karera sa corporate communications, naging Malacanang reporter din si Gomez ng Philippine Star nung panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Papalitan ni Gomez si J. Ruiz na ililipat sa Manila Economic and Cultural Office bilang miyembro ng Board of Directors. Samantala, opisyal nang itinalaga rin bilang Secretary naman ng Department of Energy si Sharon Garin. Naumsyami naman ang nakatakdasa ng diving operation ngayong araw sa Lawa ng Taal para hanapin ang mga labi ng 34 na missing sabongeros na itinapon umano sa nasabing lugar. Ay kay Justice Assistant Secretary Miko Clavano, bukas sa gagawin ang pagsisid dahil kailangan munang magsagawa ng technical site assessment sa Taal Lake bago ang mismong search operation. Pinangunahan ng DOJ, PNP, CIDG at PCG ang site assessment na lumarga na ngayong tanghali upang tignan ang lalim ng tubig at sitwasyon sa lawa bago sumisid ang mga technical divers. Umaasa si Clavano na may mahahanap na ebidensya sa lawa na mas magtuturo sa kanila sa tamang direksyon sa kaso ng missing sabongeros. 21 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, plano ng Pilipinas na makipagnegosasyon sa Amerika tungkol sa isyu naman ng mataas na taripa sa local products na pumapasok sa kanilang bansa. Ito ang nabatid mula kay Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez. Ayon kay Romualdez, kapag may pagkakataon, hihilingin kay President Donald Trump na ibaba ang naturang taripa. Mula sa naunang anunsyo ng 17%, ipinalam na ni Trump na 20% ang taripa na ipapataw sa mga produkto ng Pilipinas. Batay sa datos, ang US export sa Pilipinas ay nagkakalaga ng $9.3 billion na 0.4% namang mataas mula pa noong 2023. Sa kaugnay na balita, namumurong patawan ng 20% tariff rates ng Amerika ang Pilipinas sa August 1. Sa liham ni President Donald Trump para kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi na tataasan ng buwis sa mga ipapasok na serbisyo at produktong gawang Pilipino sa Estados Unidos. Ang hakbang na ito ay bunga ng anyay hindi naging patas na palitan ng dalawang bansa na nagbunga na sa trade deficits laban sa Amerika. Gayunman, bukas ang pamahalaan ng Amerika na makipag-usap pa para mabago ang naturang taripa hanggang sa August
1. Kabilang din sa mga pinatawan ng dagdag taripa ay ang Algeria, Brunei, Iraq, Libya, Moldova at Sri Lanka na umaabot mula 20% hanggang 30%. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Isa ang napaulat na nasawi dahil naman sa sama ng panahong dulot ng hanging habagat. Ayon sa NDRRMC, naitala ang casualty sa Las Piñas City kung saan isa manong katawan ang natagpuan sa gitna ng baha. Patuloy naman itong biniberipika ng Office of Civil Defense kung ito'y direktangang dahil sa habagat. Samantala, umabot naman sa 32,606 na pamilya o 103,274 na individual ang apektado ng baha at landslide sa Ilocos Cordillera, Central Luzon at NCR. Umabot naman sa halos 7 milyong piso ang halaga ng naipaabot na tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad. 3 low-pressure area ngayon ang binabantayan ng PAGASA, kabilang ditong isang LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan na 745 kilometers mula sa hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Bukod dito, isa pang LPA ang nabuo sa labas ng PAR sa layong 2,105 kilometers mula sa silangan ng Extreme Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, malaki ang tsansa na maging bagyong LPA sa labas ng PAR, habang may medium chance naman na mag-develop bilang bagyo ang LPA sa loob ng PAR. Samantala, isang LPA na remnant ng Tropical Depression Danas ang binabantayan din sa hilagang kanluran ng bansa sa labas ng PAR, pero malabo maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Muli namang binaha ang ilang mababang lugar sa Nabotas at Malabon kaninang umaga dahil sa high tide sa Manila Bay. Dahilan para umapo ang ilog at sa pagitan ng dalawang lungsod. Agad na nagkasaan ang libreng sakayang Malabon City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga apektadong lugar. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang pagkukumpuni ng Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority sa mga nasirang navigation gate. Inaasahan namang tataas pa ang level ng tubig sa Manila Bay bukas hanggang sa araw ng Linggo. Umabot na sa 111,271 na individual o katumbas ng 34,539 na pamilya ang naapektuhan ng pananalasa ng Southwest Monsoon o habagat kasabay ng epekto ng bagyong Bising. Batay sa pinakahuling ulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, galing ang mga apektado sa 92 barangay sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Cordillera Administrative Region o CAR. Sa kabuuan, 3,448 na katao ang napaulat na nawala ng tirahan. Sa bilang na ito, 490 na katao o 104 na pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa 3 evacuation centers sa Metro Manila at Central Luzon. Bukod dito, tinutulungan din ng DSWD ang 3,029 pang katao o 1,127 na pamilya na pansamantalang nakikituloy sa mga kaanak o kaibigan sa labas ng evacuation centers. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa ang mga balita. Sinuspindi na ng Department of Migrant Workers ang lisensya ng Manning Agency at rehistro naman ang principal ng MV Eternity na inatake ng Houthi rebel sa Red Sea. Ito'y kasunod ng paglubog ng naturang barko na may sakay na 21 Pilipinong seafarer at isang foreign national matapos nalusubin ito malapit sa Hodeidah sa Yemen, isa sa mga tinutukoy na high-risk zone para sa maritime operation. Sa press briefing sa Malacanang, ipinahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang pagkadismaya sa insidente. Sabi ni Kakdak, malinaw na may umiiral na mahigpit na polisiya ang Pilipinas na nagbabawal sa pagpapadala ng mga Pinoy seafarer sa mga barkong dadaan sa Red Sea at Gulf of Aden. Narito ang tinig ni Kakdak. We're not happy, of course, with the way things turned out in terms of pinabiyahe yung mga tripulante sa high-risk zone. Currently, suspendido ang Licensed Manning Agency at ang principal nito bilang paunang pagpataw natin ng regulatory measure, but there will be an investigation to take place. Samantala, nagpaabot ng paikidalamhati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay US President Donald Trump at sa mamamayan ng Amerika sa mapaminsalang baha sa Texas. Sa kanyang mensahe, pinarating ni Pangulong Bongbong Marcos ang taus-pusong pakikiramay ng sambayanang Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, batid ng Pilipinas sa mga hamon ng muling pagbangon matapos ang isang sakuna. Gayon din ang pagdadalamhati ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Dagdag pa ng Pangulo, kaisa ang Pilipinas ng Estados Unidos sa panalangin sa panahong ito ng pagsubok.
Samantala, magsasagawa naman ng performance review ang bagong liderato ng Bureau of Customs sa koleksyon ng bawat port sa bansa. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, bahagi ito ng isinasagawang revamp sa ahensya. Sabi ni Nepomuceno, bibigyan niya ng isang buwang deadline ang mga port para magkaroon ng improvement sa kanilang collection. Narito ang kanyang tinig. Kaya nga titingnan po natin talaga po yung yung mga performances po nila. Pag itong buwan na ho to, ngayong July, pag talaga wala nangyari, pagpasensya na lang po nila dahil kailangan gawin ko naman po yung aking obligasyon. Laya na mula sa New Bilibid Prison naman sa Muntinlupa si NBN-ZTE deal whistleblower Rodolfo Noel June Losada Jr. Ayon sa Bureau of Corrections, nakalaya na si Losada at ang kapatid nito na si Jose Orlando Lozada noon pang May 9. Natapos na umano ni Lozada ang kanyang minimum sentence kaya napagkalooban siya ng parole. Nakulong si Lozada noong 2022 matapos pagtibayan ng Korte Suprema ang hatol na 6 hanggang 10 taong pagkakakulong dahil sa kasong graft kaugnay ng illegal na paggawad ng public land sa kanyang kapatid. Si Lozada ang nagsilbing whistleblower sa multi-million NBN-ZTE deal na kinasangkutan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. 28 minuto na makalipas ang 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagulat. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado.